Naisip mo na ba kung anong makapangyarihang mga lihim ang maaaring maitago sa likod ng katahimikan ng Biblia? Paano kung sinabi ko sa iyo na ang isa sa mga maimpluwensyang kababaihan sa kwento ni Hesukristo, ang isang taong literal na humuhubog sa hinaharap ng tagapagligtas, ay halos ganapin na mabura mula sa kasaysayan? Tama iyon. Ang pangalan niya ay Ana. Siya ang lola ni Jesus, ang ina ni Maria. At gayunpaman halos walang nag-uusap tungkol sa kanya. Ngunit ngayon, nagtatapos ang katahimikan. Sapagkat kung ano ang nabuhay ni Ana, kung ano ang tiniis niya, at kung ano ang pinaniniwalaan niya ay ganap na iling ang iyong unawa sa pananampalataya, sakripisyo, at ng banal na plano ng Diyos. Ang kwento ng babaeng ito ay wala sa iyong regular na sermon sa linggo. Hindi siya sumulat ng isang libro ng Biblia. Hindi siya nangangaral sa maraming tao. Ngunit ang kanyang pananampalataya ay lumipat ng langit. Siya ay walang pasubali, napahiya, nakalimutan, at pa rin nanalangin siya. At ang mga panalangin na iyon, inihayag nila ang mismong babae na magdadala kay Hesukristo sa kanyang sinapupunan. Ang buhay ni Ana ay patunay na ang Diyos ay gumagana sa pamamagitan ng mga mundo ay hindi pinapansin. Ang kanyang pamana ay pinatahimik sa loob ng maraming siglo. Ngunit sa video na ito, ibabalik namin ang kanyang tinig at makikita mo sa lalong madaling panahon kung bakit higit na mahalaga kaysa dati. Kung nadama mo na napansin, kung sumigaw ka na sa Diyos at wala kang narinig na kapalit, kung tinanong mo pa, mahalaga ba ang aking pananampalataya? Ang video na ito ay para sa iyo. Ang kwento ni Ana ay hindi lamang isang magandang patotoo. Ito ay isang espiritual na roadmap, isang paghahayag. Ang isang banal na diskarte na maaaring magbago ng paraan ng iyong pagdarasal, ang paraan ng iyong pagdurusa, at ang paraan ng pagtitiwala mo sa Diyos kapag ang lahat sa paligid mo ay naramdaman na nahihiwalay ito. Kaya huwag mo ring isipin ang pag-click sa malayo. Sapagkat kung ano ang isasiwalat natin ay hindi lamang isa pang nakalimutan na kwento ng Biblia, ito ay isang susi na maaaring i-unlock ang pagpapagaling, layunin, at isang buong bagong antas ng pagkakaibigan sa Diyos. At kung mananatili ka sa akin hanggang sa huli, ipapakita ko sa iyo kung paano ang pananampalataya ni Ana ay maaaring ang nawawalang piraso sa iyong sariling espiritual na paglalakbay. Sabihin mo sa akin ang isang bagay. Handa ka bang matuklasan ang lola ni Hesukristo? Dahil sa kung ano ang iyong matututunan, ang mga libro ng kasaysayan ay hindi nais mong malaman. Karamihan sa mga tao ay hindi pa nakarinig tungkol sa kanya, at gayunpaman kung wala siya, ang kwento ni Hesukristo ay maaaring ibang-iba. Ang kanyang pangalan ay Ana, ang lola ng tagapagligtas, isang babae na ang pangalan ay sumasalamin lamang ng mahina sa pamamagitan ng mga apokrifal na teksto. Ngunit ang pamana ay kulog sa hindi nakikitang mga layer ng salaysay sa Biblia. Hindi ito ginawa ni Ana sa kanon ng Biblia. Subalit ang kanyang buhay ay puspos ng pananampalataya at hindi maikakaila na layunin. Nabuhay ng tahimik sa mga anino ng kasaysayan, si Ana, ang ina ni Maria, ang napiling daluyan upang dalhin ang anak ng Diyos. Kahit na ang mga ebanghelyo ay nanatiling tahimik tungkol sa kanya, ang tradisyon at sinaunang mga manuskrito ay bumubulong sa kanyang kwento tulad ng isang nakatagong himig. Sa mga nakalimutan na mga pahina, natuklasan namin ang isang babae na ang tiyaga at matalik na ugnayan sa Diyos ay humuhubog sa mismong linya ng kaligtasan. Sa katahimikan na ito ay natuklasan natin ang isa sa mga pinakamalakas na halimbawa ng hindi matitinag na tiwala sa plano ng Diyos. Ang kwento ni Ana ay nagsisimula hindi sa kadakilaan o himala, ngunit may katahimikan, mga tao nito. Ang uri ng katahimikan na sumusubok sa iyong kaluluwa. Ang uri kung saan ang pakiramdam ng mga panalangin ay parang bounce off nila ang langit at mawala. Siya ay nanirahan sa Sepphoris, isang katamtaman na nayon sa Galilea, na madalas na hindi napapansin kahit sa sarili nitong oras. Ang kanyang buhay ay hindi pinalamutian ng pribilehiyo o kadalian, ngunit may sakit, partikular, ang sakit ng kawalan. Sa isang kultura kung saan ang halaga ng isang babae ay madalas na sinusukat ng kanyang kakayahang magdala ng mga anak, ang pagiging banayad ni Ana ay hindi lamang isang personal na kalungkutan, ito ay isang kahihiyan sa publiko. Gayunpaman,
Sa halip na lumaki ang mapait, si Ana ay lumapit sa Diyos. Hindi ba ito kapansin-pansin? Habang maaaring sinumpa ng marami ang kanilang sitwasyon, pinihit ni Ana ang kanyang pagdurusa sa espiritual na pagpapalagayang loob. Ang kanyang pananampalataya ay hindi nalalanta, lumalim ito, matured at nagbunga, kahit na hindi nakikita sa loob ng maraming taon. At narito ang bagay, madalas na ginagawa ng Diyos ang kanyang pinakadakilang gawain sa katahimikan. Ang Biblia ay napuno ng mga nakatagong figure na ito, tulad ng Ruth, Hannah o Elizabeth, na ang mga pribadong laban ay naging mga patotoo sa publiko. Si Ana ay umaangkop mismo sa kanila. Kinakatawan niya ang pananampalataya na nagpapatuloy kapag tila wala ang Diyos. Habang ang mundo ay tumingin sa kanya, ang langit ay nanonood ng malapit. Ang tahimik na debosyon na iyon, hindi ito napansin. Kahit na ang kanyang pangalan ay hindi nakalagay sa mga banal na kasulatan na nabasa natin noong linggo, ang kanyang pananampalataya ay naglatag ng isang pundasyon na sa kalaunan ay durugin ang Mesyas. Isipin mo lang, kung wala ang tiyaga ni Ana, si Maria ba ang magiging sisidlan ng banal na pabor? Marahil hindi. Ang mga ugat ng pamana sa lupa ni Hesukristo ay umabot ng malalim sa lupa ng pagsunod at tiwala ni Ana. Madalas nating maliitin ang kapangyarihan ng pananampalataya ng generational. Itinuturo sa amin ni Ana na ang mga laban na kinakaharap natin ngayon ay maaring hindi tungkol sa atin, maaring para sa mga sumunod sa atin. Ang kanyang debosyon ay naghanda ng daan para sa pagkatagpo ni Maria kay Angel Gabriel. Ang kanyang hindi matitinag na tiwala sa mga pangako ng Diyos ay naging isang espiritual na mana. Marahil iyon ang dahilan kung bakit masasabi ni Maria, "Maging sa akin ayon sa iyong salita," Lucas 1:38, na may katahimikan na pananalig. Napanood niya ang kanyang ina na nabubuhay ang sobrang pananampalataya sa bawat araw. At ikaw, naisip mo ba na ang iyong tahimik na gawa ng paniniwala, ang iyong mga bulong na panalangin, ang iyong pasensya sa pamamagitan ng mga pagsubok, ay lumilikha ng isang espiritual na pamana? Siguro ang iyong pananampalataya ngayon ay nagtatayo ng isang himala sa hinaharap na hindi mo na makikita na ganap na natanto sa iyong buhay. Kaya sinisimulan namin ang paglalakbay na ito hindi sa mga trumpeta o kadakilaan, ngunit sa tahimik na tibok ng puso ng isang babae na naniniwala kapag nasaktan ito, pinagkakatiwalaan kapag mahirap ito, at inaasahan kung kailan ito naging kahulugan. Ang buhay ni Ana ay patunay na nakikita ng Diyos ang nakalimutan, pinarangalan niya ang mga nakatago, at malakas siyang gumagana sa pamamagitan ng mga pipiliin ng mundo na huwag pansinin. At tulad ng kwento ni Ana ay halos nawala sa oras. Marahil ang iyong kwento ay naramdaman din na inilibing sa ilalim ng mga layer ng kawalan ng kabuluhan. Ngunit magpuso dahil kung ang pananampalataya ni Ana ay maaaring humuhubog sa pagdating ni Hesukristo, kung gayon isipin kung ano ang magagawa ng Diyos sa pamamagitan mo. At pinag-uusapan ng paghubog ng mga futures, tingnan natin ang mabibigat na pasanin na dala sa katahimikan ng mga hindi nasagot na mga panalangin. Sa tahimik na mga burol ng Sephoris, si Ana ay nagdala ng isang kalungkutan na mas mabigat kaysa sa maisip ng karamihan, ang kalungkutan ng kawalan. Ito ay hindi lamang tungkol sa hindi pagkakaroon ng isang anak. Ito ay tungkol sa paghihiwalay, ang mga patagilid na sulyap, ang mga bulong na paghuhusga na tila mas malakas kaysa sa mga salita. Sa sinaunang kultura ng Judean, ang pagiging ina ay higit pa sa isang pagpapala. Ito ay isang banal na paninindigan, kaya't kung hindi maisip ng isang babaeng tulad ni Ana, madalas na nakita ito ng komunidad bilang tanda ng banal na hindi kasiya siya. Isipin ang paggising tuwing umaga na may parehong kawalan ng laman sa iyong puso at sinapupunan. Nagtataka kung nakalimutan ng Diyos ang iyong pangalan. Yun ang uri ng malalim na sakit na tiniis ni Ana. Ngunit sa halip na patigasin ang kanyang puso, binuksan niya pa ito. Kumapit siya sa kanyang pananampalataya tulad ng isang lifeline, ibinubuhos ang kanyang kalungkutan sa pagdarasal na naniniwala na kahit papaano, kahit na ang sakit na ito ay may layunin sa mas malaking plano ng Diyos. Ang kanyang asawang si Joaquim ay hindi rin naligtas mula sa sting. Sa isang lipunan kung saan ang pagkalalaki ay madalas na nakatali sa paggawa ng mga tagapagmana, ang kanyang tahimik na pagdurusa ay sumasalamin kay Ana.
ang mga hitsura na natanggap niya sa mga pintuan ng lungsod, ang mga pagpapalagay na ginawa sa likuran, lahat sila ay tinanggal sa kanyang kaluluwa. Ngunit tulad ni Ana, si Joaquim ay hindi sumuko sa kapaitan. Sa halip, gumawa siya ng isang radikal na hakbang. Umatras siya sa ilang na binibigkas ang mga aksyon ng mga propeta tulad ni na Elias at John the Baptist. Doon, sa pag-iisa ng disyerto, siya ay nag-aayuno, nanalangin at sumigaw sa Diyos. Hindi sa galit ngunit sa mapagpakumbabang desperasyon. Ito ay hindi lamang isang tao na tumatakbo mula sa kahihiyan. Ito ay isang tao na tumatakbo patungo sa banal na paghahayag. Ang kanilang kwento ay nagpapaalala sa atin na ang totoong pananampalataya ay hindi nagpapanggap na okay ang lahat. Inilalagay nito ang lahat bago ang pagkakaroon ng Diyos. At hindi ba iyon ang hitsura ng tunay na panalangin? Hindi mga pagsasanay sa mga talumpati o pinakintab na mga salita, ngunit hilaw, magulo, katapatan ng gut-wrenching. Hindi maskara ni Ana ang kanyang sakit. Inilabas niya ang lahat sa harap ng trono ng langit. Tulad ni Hannah noong 1 Samuel chapter 1 na umiyak ng mapait sa templo na naisip ng pari na siya ay lasing. Ang buhay ng panalangin ni Ana ay labis na emosyonal, malalim na totoo. Ang ganitong uri ng panalangin ay sumisira sa mga kadena. Nagbabago ito ng mga bagay sa espiritual na kaharian. Kalaunan ay itinuro ni Hesukristo na alam ng iyong ama kung ano ang kailangan mo bago mo siya tanungin. Mateo 6:8. Ngunit naintindihan ni Ana na ang lapit sa Diyos ay hindi tungkol sa pag-alam sa Kanya. Ito ay tungkol sa pag-align ng kanyang puso sa Kanya. Hindi lamang siya nagdarasal para sa isang bata. Sinusuko niya ang kanyang buhay, ang kanyang mga plano, at ang pagkakakilanlan niya sa kalooban ng isang soberanong Diyos. Ang mas malakas na tugon ni Ana ay ang katotohanan na patuloy siyang nagpapakita, araw-araw panalangin pagkatapos ng panalangin kahit na walang nagbago. Ang ganitong uri ng pananampalataya ay hindi pasibo. Patuloy ito. Ipinakita sa amin ng Biblia ang hindi mabilang na mga halimbawa nito, tulad ng babaeng humipo sa balabal ni Jesus pagkatapos ng 12 taon ng pagdurugo, Marcos 25:34, o ang bulag na sumigaw ng malakas ng sinubukan ng karamihan na patahimikin siya. Ang pananampalataya sa pinakapangit na forma nito ay hindi maghihintay para sa mga perpektong kondisyon. Nakikipaglaban ito sa bagyo, at nakipaglaban si Ana tuwing solong araw. Sa tahimik ng kanyang tahanan, sa pag-iisa ng kanyang kaluluwa, nangahas siyang maniwala na ang Diyos ay hindi tumalikod. At ang paniniwala na iyon, ang pananampalataya na mustasa, ay malapit nang ilipat ang bundok ng kawalang kilos sa kanyang buhay. Habang pinag-iisipan natin ang kabanatang ito ng paglalakbay ni Ana, inanyayahan tayong suriin ang ating sariling diskarte sa pagdurusa. Sumuko na ba tayo kapag hindi dumating ang mga sagot? O tayo ay sumandal tulad ni Ana at Joaquim, pinipilit ang mas malalim sa puso ng Diyos? Itinuturo sa atin ang kanilang kwento na ang panalangin ay higit pa sa isang kahilingan. Ito ay isang relasyon. At kung minsan sa paghihintay na tayo ay tunay na nagbago. Ang Diyos ay hindi lamang naghahanda na bigyan si Ana ng isang bata, naghahanda siya na baguhin ang kasaysayan sa pamamagitan ng kanyang sinapupunan. Ngunit bago dumating ang himala, kailangang magkaroon ng isang pagsira. At sa pagsira na iyon, natagpuan ni Ana ang isang sagradong pakikipag, ugnay sa Diyos na walang pagpapala sa lupa. Ngunit pagkatapos, kung ang lahat ng pag-asa ay tila nawala, may nangyari na magbabago sa kurso ng kasaysayan magpakailanman. Isang araw sa gitna ng kanyang kalungkutan at patuloy na mga panalangin, nakaranas si Ana ng isang bagay na magbabago sa kanyang kapalaran magpakailanman, isang pakikipagtagpo sa banal. Habang lumuhod siya sa katahimikan, marahil ay bumubulong, sa parehong panalangin na sinabi niya ng maraming beses bago, isang maliwanag na ilaw ang sumira sa nakagawiang kanyang sakit. Isang anghel ng Panginoon ang lumitaw sa harap niya, na nagliliyab ng kaluwalhatian ng langit at nagdadala ng isang mensahe na ibabaligtad ang kanyang mundo. Ana, narinig ang iyong mga dalangin, ipinahayag ng anghel. Magdadala ka ng isang anak na babae at ang kanyang pangalan ay si Maria. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang nangangako ng isang bata, ipinangako nila ang isang banal na layunin. Si Maria ay hindi lamang magiging anumang anak na babae. Siya ay inilaan upang maging ina ng tagapagligtas na si Hesukristo.
Maaari mo bang isipin ang bigat ng sandaling iyon? Mga tao ng paghihintay, pag-iyak, pagtatanong. At ngayon sa isang kumurap, sinisira ng Diyos ang katahimikan na may isang mensahe ng diretso mula sa langit. Ngunit ang mangha ay hindi tumigil doon. Sa ibang lugar malayo sa presensya ni Ana, nakatanggap din si Joaquim ng isang pangitain. Nakita niya ang parehong anghel, narinig ang parehong pangako. Dalawang magkahiwalay na panalangin ang sumagot sa banal na pagkakaisa. Hindi ito nagkataon, ito ay orkestasyon. Ang Diyos ay nakahanay sa mga puso, pangyayari, at oras mismo upang ipanganak ang isang himala. Sinasabi ng Biblia sa Habakuk chapter 3, kahit na ito ay tumulo, hintayin ito. Tiyak na darating ito, hindi ito maantala. At ito na, ang pinakahihintay na kairos, sandali perpektong tiyempo ng Diyos. Hindi maaga, hindi huli. Tama sa oras. Nagmadali si Joaquim sa bahay, hindi lamang tumatakbo sa kagalakan ngunit may paggalang. Para sa kung ano ang nais nila ay hindi na panaginip, ito ay isang banal na utos. Natapos ang panahon ng baog at isang bagay na si Holy ay nagsimulang mamulaklak. Kapag naglihi si Ana, hindi lamang ito isang biological event, ito ay isang espiritual na tagumpay. Sa sandaling naramdaman niyang gumalaw ang buhay sa loob ng kanyang sinapupunan, alam niya na ang batang ito ay hindi lamang sa kanya. May pangako siyang pangako. Ang pakiramdam na iyon, ang banal na pagsasakatuparan na iyon, napuno ang kanyang puso ng gulat. Ang kahihiyan na dating pinagmumultuan sa kanyang tahanan ay pinalitan ngayon ng pagsamba. Ang parehong mga tinig na minsan ay bumulong ng mga pang-iinsulto ay pinatahimik ngayon ng katibayan ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi na lumakad si Ana gamit ang kanyang ulo pababa. Siya ay naging isang buhay na patotoo sa kung ano ang mangyayari kapag ang pananampalataya ay nakakatugon sa banal na interbensyon. Ang kanyang sinapupunan, na minsan ay itinuturing na sinumpa, ngayon ay may isang pagpapala na magbubunyi sa buong kawalang hanggan. At tulad nito, ang babae ay dating itinuring na nakalimutan, ay naging isang pangunahing figura sa linya ng pagtubos. Ito ang itinuturo sa atin ng Biblia. Kapag ang Diyos ay pumapasok, nagbabago ang lahat. Isipin si Sarah sa Genesis 21 na nagtawanan sa ideya ng paglihi sa katandaan, gayunpaman gaganapin si Isaac sa kanyang mga bisig. O Elizabeth sa Lucas Cartron na nanganak ni Juan Bautista pagkatapos ng isang buhay ng barrenness. Ang mga babaeng ito ay hindi lamang mga tatanggap ng mga himala. Sila ay mga kalahok sa muling pagtubos ng Diyos. At si Ana ay tumayo mismo sa gitna nila. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa amin na ang banal na interbensyon ay madalas na darating pagkatapos ng malalim na pagsuko. Hindi kapag nagmamanipula tayo o nag-estratehiya, ngunit kapag nagpapahinga tayo sa soberanya ng Diyos at nagtitiwala sa kanyang puso, ito ay sa postura na iyon, naguhugas, nasira, sumuko, na ang langit ay dumadaan. Hindi pinilit ni Ana ang himala, gumawa siya ng silid para dito, at tumugon ang langit. Kaya't sa wakas ay inilagay ni Ana ang kanyang mga kamay sa kanyang lumalagong tiyan. Ang bawat tibok ng puso ay nagpapaalala sa kanya na ang Diyos ay tapat, na hindi niya nakakalimutan, na kahit na ang langit ay tila tahimik, hindi ito wala. Ang kanyang tahanan minsan ay napuno ng tunog ng pagdadalamhati na ngayon ay sumigaw ng pagtawa at mga salmo. Ngunit kahit sa kanyang kagalakan, alam ni Ana na ang batang ito ay hindi para sa kanya lamang. Natanggap niya ang kanyang himala, ngunit malapit nang matanggap ng mundo ang tagapagligtas nito. At sa sagradong kaalaman na iyon, sinimulan ni Ana na ihanda ang kanyang puso para sa pinakadakilang gawa ng debosyon na gagawin niya. Ang kapanganakan ni Maria ay hindi lamang pagdiriwang ng pamilya. Ito ay isang banal na deklarasyon. Mula sa sandaling hinawakan ni Ana ang kanyang anak na babae sa kanyang mga bisig, may naiiba siyang pakiramdam. Ang batang ito ay nagliliwanag ng kapayapaan. Kahit na bilang isang sanggol, si Maria ay nagdala ng isang katahimikan na tumahimik sa ingay sa paligid niya. Si Ana ay madalas na tumingin sa mga mata ng kanyang sanggol at pakiramdam na siya ay naghahanap ng kawalang hanggan, tulad ng paghawak niya sa isang bahagi ng pangako ng Diyos sa kanyang mga hubad na kamay. Hindi lamang ito pagmamahal sa ina, ito ay espiritual na pag-unawa. Alam ni Ana na ang kanyang pananampalataya ay nagdala ng higit pa sa buhay. Ito ay nagdala ng kapalaran.
Ang bahay na minsan ay sumigaw ng mga hikbi ng kalungkutan ngayon ay sumikat sa banayad na pagtawa ng isang bata na nakalaan upang baguhin ang mundo. At si Ana, na napuno ng paggalang, ay nagsimulang mapangalagaan ang kanyang anak na babae na may karunungan na nagmula lamang sa mga taon ng paglalakad ng malapit sa Diyos. Mula sa kanyang pinakaunang mga taon, nagpakita si Maria ng mga palatandaan ng isang natatanging pagtawag. Hindi siya nagnanais ng pansin. Hindi siya malakas o hinihingi. Siya ay maalalahanin, mabait, hindi pangkaraniwang matalino para sa kanyang edad. Habang ang ibang mga bata ay walang katapusang naglaro, madalas na nakaupo si Maria sa tahimik na pagmumuni. Ilang araw, mahuli ni Ana ang kanyang pagbulong ng mga parirala mula sa mga banal na kasulatan. Mga salitang hindi pa niya formal na itinuro. Para bang ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan na sa kanyang batang puso. Hindi ito gaanong tinatrato ni Ana. Naalala niya ang pangako niya sa Diyos na kung bibigyan niya siya ng isang anak, ilaan niya ang bata na iyon sa kanya. Katulad ni Hannah kasama si Samuel noong 1 Samuel Hour 27-28, si Ana ay nagsagawa ng paghahanda upang matupad ang kanyang panata. Gaano man ito masakit, sapagkat ang tunay na pananampalataya ay hindi kumapit, naglalabas ito. Nagtitiwala ito na ang Diyos ay maaaring gumawa ng higit pa sa ating pagsuko kaysa sa maaari nating kontrolin. Nang tatlo si Maria, ginawa ni Ana ang hindi maiisip. Binalot niya ang kanyang anak na babae sa mga kasuutan na pinagtagpi ng pag-ibig, hinalikan ang kanyang maliit na noo at dinala siya sa templo. Ang bawat hakbang ay dapat na nadama tulad ng pagpunit ng kanyang sariling puso. Maaari mo bang isipin? Ang pagbibigay sa iyong anak, hindi sa isang paaralan o isang tagapag-alaga, ngunit diretso sa paglilingkod sa Diyos. Alam na hindi mo siya makikita araw-araw. Alam na siya ay nakahiwalay para sa isang banal. Ang gawaing ito ng pagtatalaga ay hindi pinipilit. Ito ay pagsamba. Hindi nag-aalok si Ana kay Maria dahil kailangan niyang inalok niya siya, dahil nagtiwala siya na ang Diyos ay may plano na higit sa anumang makakaya niyang mag-orkestra sa kanyang sarili. At sa sandaling iyon, hindi lamang tinutupad ni Ana ang isang panata. Lumahok siya sa isang banal na paghahanda para sa pagdating ni Hesukristo mismo. Ang mga pari sa templo ay tumanggap kay Maria na may gulat. Kahit na sa kanila, ang kanyang presensya ay nagdala ng isang pakiramdam ng banal na timbang. Ang ilang mga tradisyon sa kasaysayan ay nagsasabing, si Maria ay nanirahan sa loob ng templo ng maraming taon. Lumalaki sa biyaya, panalangin at karunungan, halos tulad ng isang buhay na salmo sa paggalaw. At si Ana, na bumalik sa kanyang tahanan, ay babangon araw-araw at manalangin para sa kanyang anak na babae, hindi dahil sa pagkabalisa, ngunit dahil sa magalang na pag-asa. Hindi lang niya pinakawalan na natiling konektado siya sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng kanyang hindi matitinag na bono sa Diyos. Ang ganitong uri ng espiritual na pagiging magulang ay bihirang. Itinuturo sa amin ni Ana na ang pagpapalaki ng isang bata sa mga paraan ng Biblia ay hindi lamang tungkol sa mga patakaran at ritual, tungkol sa paglikha ng isang kapaligiran kung saan ang pagkakaroon ng Diyos ay pang-araw, araw na pamantayan, kung saan si Hesukristo ay hindi lamang isang pangalan, kundi ang pundasyon ng bawat desisyon, bawat panaginip. Kaya't habang lumaki si Maria sa ilalim ng maingat na mga mata ng templo at ang patuloy na kamay ng Diyos, si Ana ay nanatiling isang haligi ng tahimik na lakas. Ang kanyang puso ay hindi nakuha ang kanyang anak na babae, oo, ngunit nagalak din ito. Dahil alam ni Ana na hindi lang siya nagpalaki ng isang bata, naghanda siya ng isang sisidlan, at sa lalong madaling panahon, ang daluyan na ito ay magiging sinapupunan kung saan ang kaligtasan ay papasok sa mundo. Ngunit ang paglalakbay ng pananampalataya ni Ana ay hindi magtatapos doon. Ang Diyos ay higit pa sa tindahan para sa kanya, at sa lalong madaling panahon, masasaksihan niya ang paglalahad ng isang banal na plano na pinangarap lamang ng mga henerasyon na mga tao na lumipas, ngunit ang espiritu ni Ana ay hindi kailanman napapagod. Kahit na si Maria ay nabuhay ngayon ng isang buhay na inilaan sa loob ng templo, si Ana ay nanatiling malalim na konektado, hindi lamang sa kanyang anak na babae, kundi sa paglalahad ng misteryo ng kalooban ng Diyos. Habang sumusulong ang oras,
Ang mga bulong ng kapalaran ay nagsimulang mag-ikot sa paligid ni Mary. Nararamdaman ito ni Ana sa panalangin, sa mga panaginip, kahit nasa katahimikan ng kanyang kaluluwa. Ang Diyos ay gumagawa ng isang bagay na napakalaking, at si Ana ay isang saksi, hindi sa pagkakaisa, ngunit sa pamamagitan ng banal na disenyo. Matagal na siyang nabuhay upang makita ang mga buto ng kanyang pananampalataya na namumulaklak sa simula ng pagtubos. Ang bawat propetikong banal na kasulatan na naipakita niya sa kanyang kabataan ngayon ay tila nag-uugnay sa buhay ng kanyang anak na babae. Ang mga salita ni Isaias tungkol sa isang birhen na nagdadala ng isang anak na lalaki, Isaiah 7:14, ay hindi lamang teolohiya, personal sila. Sila ay pamilya. Nang umuwi si Maria sa isang araw na may isang glow na hindi maipaliwanag ng mga salita at isang kwento na sumuway sa lohika, hindi nag-atubiling si Ana. Naniniwala siya. Walang duda, walang protesta, walang takot. Ang kanyang anak na babae puro pa rin ay inaangkin na siya ay buntis sa pamamagitan ng banal na espiritu, at ang pananampalataya ni Ana ay lumundag tulad ng ginawa nito noong mga araw na unang lumitaw ang anghel sa kanya. Dahil alam niya, hindi ito kabaliwan, ito ay kamahalan. Ang kanyang pananampalataya sa Diyos pinatalas ang mga dekada ng katahimikan, mga pagsubok at sumagot ng mga panalangin, ay nagbigay sa kanya ng espiritual na mga mata upang makita kung ano ang hindi magagawa ng iba. Habang ang mundo ay magtatanong at tsismis, tumayo si Ana. Ito ang katuparan ng pangako. At nakatayo siya sa sentro ng isang banal na himala, ang mismong plano ng kaligtasan na dinadala sa sinapupunan ng kanyang anak na babae. Napanood niya habang si Maria ay ipinakasal kay Joseph, isang taong may integridad at tahimik na lakas. Kahit na ang sitwasyon ay madaling mag-spiral sa iskandalo, nakita ni Ana ang kamay ng Diyos kahit na sa pagiging komplikado. Ang pagpayag ni Joseph na protektahan si Maria pagkatapos ng kanyang sariling pagbisita sa anghel ay isa pang kumpirmasyon na ito ay higit pa sa isang kaganapan sa pamilya. Ito ay isang banal na orkestasyon. Ang lahat ay umaangkop sa lugar na may perpektong katumpakan. At Ana na nakatayo sa gilid ng mga banal na pag-unlad na ito, nagaganapin sa kanyang Biblia na may nanginginig na mga kamay. Nagbabasa ng mga sipin na ngayon ay nagdala ng timbang tulad ng dati. Ang bawat awit, bawat hula, bawat pagbanggit ng darating na Mesyas, lahat ay itinuro sa kanyang sambahayan. Ang tagapagligtas ng mundo ay naghintay ng maraming siglo para sa ngayon ay lumalaki sa ilalim ng kanyang bubong. Isipin, ang pagkamangha ng pagsaksi hindi lamang isang pagbubuntis, kundi isang hula sa paggalaw. Sinimulan ni Ana na ihanda ang kanyang tahanan, hindi lamang para sa pagsilang ng isang bata, kundi sa pagdating ng presensya ng Diyos sa laman. Ibinahagi niya ang mga kwento ng katapatan ng Diyos kay Maria. Ipinagdasal ang kanyang sinapupunan, kumanta ng mga awit ng pag-asa at purihin. Hindi siya isang pasibo na tagamasid, siya ay isang aktibong kalahok. At sa sagradong puwang na iyon, si Ana ay naging isang tagapag-alaga ng plano ng pagtubos. Hindi sa mga espada o sermon, ngunit may pamamagitan, karunungan at ang uri ng kapayapaan na nagmula lamang sa isang buhay na nakaugat sa Diyos. Ang kanyang bahay ay naging isang santuaryo, ang kanyang puso ay naging isang dambana, at ang kanyang pananampalataya ay naging isang parola para sa isang bagong henerasyon. Ngunit sa pamamagitan ng lahat, si Ana ay nanatiling mapagpakumbaba, tahimik sa mga tala ng kasaysayan ngunit malakas sa langit. Hindi siya naghangad ng kredito, hindi hiniling ang pagkilala. Naunawaan niya na ang ilan sa mga pinakamalakas na tungkulin sa kaharian ng Diyos ay nilalaro sa likod ng mga eksena. At habang pinapanood niya ang bata sa loob ni Maria ay lumalaki, habang nasasaksihan niya ang mga paghahanda sa kapanganakan ni Hesukristo, alam niya, ang kanyang buhay ay hindi karaniwan. Napili ito. At sa lalong madaling panahon, ang banal na pagpili ay mabubuhay sa pinakapambihirang paraan. Ngunit bago ang sagradong sandali na iyon, makakaranas si Ana ng isang bagay na iling ang kanyang kaluluwa at dalhin ang bawat sakripisyo, at pagkatapos dumating ang araw, ang hangin ay naiiba, sisingilin sa uri ng katahimikan na ang langit lamang ang maaaring mag-orkestra.
ang puso ni Ana ay sumakay sa isang sagradong pag-asa. Sa sandaling hindi niya sinasadya ang pagdarasal para sa kanyang buong buhay ay malapit nang dumating. Kapag si Maria ngayon ay isang ina, inilagay ang bagong panganak na si Jesus sa mga bisig ni Ana, hindi lamang ito isang lola na nakatagpo sa kanyang apo, ito ay katuparan ng pulong ng pananampalataya. Ang parehong mga kamay na dating nanginginig sa kalungkutan sa kawalan ng katabaan ngayon ay gaganapin ang tagapagligtas ng mundo. Tiningnan niya ang kanyang maliit na mukha at nakakita ng isang bagay na hindi maaring makuha ng mga salita. Ito ang pangako, ito ang isa. Bulong ng kanyang kaluluwa kung ano ang sumigaw ng mga propeta sa loob ng maraming siglo. Emmanuel, Diyos na kasama natin, Isaiah 7:14. At sa instant na iyon, ang buong paglalakbay ni Ana, bawat luha, bawat panalangin, bawat sandali ng paghihintay ay may perpektong kahulugan. Hindi niya kailangan na lumitaw muli ang mga anghel. Hindi niya kailangan ng isa pang pangitain o kumpirmasyon. Ang paghawak kay Jesus ay sapat na. May kapayapaan na naghugas sa kanya. Isang kapayapaan na ilalarawan ni Pablo sa Filipos 4:7. Isang kapayapaan na higit sa lahat ng pag-unawa. Si Ana ay nag-cradled na ang bata tulad ng marupok na kayamanan na ipinagkatiwala sa mga kamay ng tao. Ngunit hindi siya nanginginig sa takot. Hinawakan niya siya ng matatag na kamay ng isang taong lumakad ng malapit sa Diyos sa buong buhay niya. Hindi lang siya may hawak na sanggol. Hawak niya ang katuparan ng bawat makahulang salita, ang pagpapakita ng pangako ng Diyos hindi lamang sa Israel kundi sa lahat ng sangkatauhan. Dumating ang Mesyas at dumaan siya sa kanyang linya ng dugo. Sa pamamagitan ng himala ng kanyang sinapupunan, sa pamamagitan ng kanyang pagsunod, tumingin si Ana kay Maria at ang kanilang mga mata ay nakalock sa isang sandali na ang mga ina ng kapalaran lamang ang maaaring maunawaan. Walang mga salita na kailangan. Si Maria, na pagod at kumikinang sa kaluwalhatian ng banal na layunin, alam na naintindihan ng kanyang ina. Mahinang bulong ni Ana, ang batang ito ay ang pangako na natutupad. At tumango si Maria, pinipigilan ng luha. Ito ay higit pa sa pamilya, ito ay tipan. Ipinakita ng Diyos ang mundo na pinapanatili niya ang kanyang mga pangako, kahit na tumatagal ng mga henerasyon. Hinalikan ni Ana ang noo ni Jesus, ang kanyang kaluluwa ay sumasayaw sa tahimik na pagsamba at nanalangin ng isang beses pa, hindi para sa kanyang sarili, ngunit para sa mundo na siya ay dumating upang makatipid. Bulong niya ang mga pagpapala sa kanyang buhay, pagpapahayag ng tagumpay sa kanyang misyon, at purihin sa Diyos dahil sa pagpapahintulot sa kanya na mabuhay ng matagal upang makita ang pagtubos sa kanyang mga bisig. Maaari mo bang isipin kung ano ang naramdaman para kay Ana sa sandaling iyon? Hindi lamang ang pisikal na pandamdam ng paghawak ng isang sanggol, ngunit ang espiritual na grabidad ng napagtanto na siya ay naging bahagi ng walang hanggang plano ng Diyos. Kadalasan, minamaliit natin ang kahalagahan ng ating maliit na gawa ng pagsunod, ang aming mga pribadong panalangin, ang ating tahimik na luha, ang ating pareho na katapatan. Ngunit ang pakikipagtagpo ni Ana kay Jesus ay nagpapakita sa atin na wala tayong ginagawa sa pananampalataya. Lahat ay binibilang. Ang bawat kilos ng pag-ibig, bawat sandali ng tiwala, ay nagtatayo patungo sa isang bagay na mas malaki kaysa sa maaari nating isipin. At kung minsan, binibigyan tayo ng Diyos ng bihirang at banal na regalo na makita ang bunga ng pananampalataya na iyon sa ating buhay. Kaya gaganapin ni Ana ang bata, hindi bilang isang mapagmataas na matriarch, ngunit bilang isang mapagpakumbabang lingkod. Ang kanyang mga bisig ay nanginginig sa pasasalamat, ang kanyang mga mata ay umapaw sa pagtataka, at ang kanyang espiritu ay nagalak sa Panginoon. Hindi ito ang katapusan ng kanyang paglalakbay, ngunit ito ang summit. Mula sa sandaling ito pasulong, dadalhin niya ang memorya ng banal na yakap na tulad ng isang lihim na himig, na kumanta ng tahimik sa kanyang puso. Ngunit ang misyon ni Ana ay hindi pa kompleto. Mayroon pa rin siyang isang pangwakas na kabanata upang mabuhay. Isang pangwakas na gawa ng tiwala at pagsuko na tatatakan ang kanyang pamana magpakailanman. Habang mas maikli ang mga araw ni Ana, lumakas ang kanyang espiritu. Hindi siya natatakot sa kamatayan. Paano siya magiging matapos na hawakan ang may akda ng buhay sa kanyang mga bisig? Dumating ang pangako.
narito ang Mesyas. Nakita niya na may sariling mga mata ang katapatan ng Diyos, ay nasaksihan ng misteryo ng banal na tiyempo na nagbukas mismo sa loob ng kanyang pamilya. Kaya't nang magsimulang humina ang kanyang katawan, hindi kumapit si Ana sa mundong ito. Inihanda niya ang kanyang sarili na pakawalan si Grace. Ang kanyang puso ay ibinuhos na sa sakripisyo, debosyon at panalangin. Ngayon mag-aalok siya ng isang pangwakas na regalo, isang mapayapang pagsuko. Hindi siya pumasa sa kalungkutan ngunit sa labis na kasiyahan. Alam na ang kanyang buhay ay may sagradong papel sa plano ng pagtubos ng Diyos. Namatay siya sa pananampalataya tulad ng mga banal na nabanggit sa mga Hebreo 11:13 na nakita ang pangako mula sa malayo at sa kanyang kaso dinidikit din ito. Ngunit ang kamatayan para kay Ana ay hindi isang wakas. Ito ay isang paglipat. Ang kanyang pamana ay hindi mawala sa kanyang huling hininga. Nanatili itong nakalagay sa memorya ni Maria na pinagtagpi sa tela ng kanyang pagkatao. At nang tumayo si Maria sa paanan ng mga taon ng krus, pinapanood ang kanyang anak na si Jesucristo, suffer at namatay para sa mga kasalanan ng mundo. Ang tinig ni Ana ay sumigaw sa kanyang kaluluwa. Ang mga aralin, panalangin, ang walang tigil na pananampalataya na nasaksihan niya sa kanyang ina ay nagbigay ng lakas upang matiis ang hindi mabata. Malamang na sa mga madidilim na oras na iyon, naalala ni Maria ang mga kwento ni Ana tungkol sa katapatan ng Diyos sa mga mahirap na panahon, tungkol sa kung paano maging sagrado ang katahimikan, tungkol sa kung paano nagdudulot ng pagpapala ang pagsunod kahit nagastos ang lahat. Ang presensya ni Ana ay nanirahan sa pagiging matatag ni Maria, sa kanyang tahimik na lakas, sa kanyang walang tigil na oo sa kalooban ng Diyos. Ang totoo, ang buhay ni Ana ay minarkahan ng sakripisyo mula sa simula. Sinakripisyo niya ang kanyang kaginhawaan sa panalangin, ang kanyang pagmamalaki sa kawalan ng katabaan, ang kanyang mga pangarap sa pagpapahalaga kay Maria. Isinakripisyo niya ang kanyang anak na babae sa templo, ang kanyang inaasahan sa soberanya ng Diyos at sa wakas ang kanyang paghinga sa kapayapaan. Ngunit ang mga sakripisyo ay hindi pagkalugi. Sila ay mga handog. Ang mga buto ay nakatanim sa pananampalataya na tubig ng luha at dinala sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Madalas nating sukatin ang tagumpay sa kung ano ang makukuha natin, ngunit sa kaharian ng Diyos, sinusukat ito sa ating ibinibigay. Ibinigay niya na ang lahat, at bilang kapalit, natanggap niya ang pinakamataas na karangalan ng kawalang hanggan upang maging lola ng tagapagligtas at isang tahimik na pundasyon sa plano ng kaligtasan. Hayaan ang paglubog nito. Ang pananampalataya ni Ana, na karamihan ay nakatago mula sa publiko, ay naging platform kung saan hinawakan ng langit ang earth. Habang ang mga hari at pinuno ay nakipaglaban para sa kapangyarihan at pagkilala, si Ana ay lumuhod sa panalangin. Habang hinabol ng mundo ang ingay at kaluwalhatian, naghintay si Ana sa tahimik na pagsunod. At nakita siya ng Diyos. Pinarangalan siya ng Diyos. Iyon ang kabalintunaan ng Ebanghelyo. Ang una ay magiging huli, at ang huli ay magiging una. Mateo 19:30. Ang kanyang pangalan ay maaaring hindi isulat ng matapang sa buong mga pahina ng Biblia, ngunit ang kanyang epekto ay walang hanggan. Siya ay isang babaeng may pananampalataya na nakaugat sa banal na kasulatan, na hinuhubog ng mga pagsubok at binago ng kanyang walang tigil na tiwala sa Diyos. At ngayon, habang papalapit tayo sa panghuling thread ng kwento ni Ana, naiwan tayo na may isang nakakaaliw na magandang katotohanan. Ang ilan sa mga pinakamalakas na tao sa plano ng Diyos ang siyang nakakalimutan sa mundo. Hindi kailangan ng Ana, hindi niya kailangan ng katanyagan. Kailangan lang niyang maging matapat, at sa tahimik na katapatan na iyon, binago niya ang kasaysayan. Ngunit bago natin isara ang sagradong paglalakbay na ito, nananatili ang isa pang piraso, isang pagmuni-muni na pukawin ng iyong espiritu at hamunin ang paraan na nakikita mo ang iyong sariling paglalakad kasama ang Diyos. Ang kwento ni Ana ay maaaring maitago sa pagitan ng mga linya ng kasaysayan, ngunit ang epekto nito ay sumasalamin sa kawalang hanggan. Hindi lamang siya ang ina ni Maria o lola ni Jesucristo, siya ay isang buhay na larawan ng tiyaga na pananampalataya sa isang mundo na madalas na nakalilito ang kakayahang makita na may halaga.
Ipinapaalala sa amin ni Ana na ang ilan sa mga pinakadakilang gawa ng debosyon ay nangyayari sa hindi nakikita na mga puwang. Kinakatawan niya ang lahat ng mga nakakalimutan, hindi napapansin o tinanggal. At gayunpaman ang kanyang buhay ay nagpapatotoo sa malakas na katotohanan na ito. Nakikita ng Diyos. Naririnig ng Diyos. Sagot ng Diyos. Sinasabi sa atin ng kanyang paglalakbay na kahit na ang pakiramdam ng langit ay tahimik, ang Diyos ay aktibong nagsusulat ng isang kwento na mas malaki kaysa sa ating sakit. Minsan ang mismong mga panalangin na sa palagay natin ay hindi pinapansin ay talagang nagtatanim ng mga buto para sa mga henerasyon ng mga himala sa linya. Ang nakakagambala kay Ana ay hindi niya kailangan ng patunay na maniwala. Naniniwala siya hanggang sa dumating ang patunay. Ang kanyang pananampalataya ay hindi nasusunog ng mga palatandaan, ngunit sa pamamagitan ng isang malalim na tiwala sa pagkatao ng Diyos. Naghintay siya, umiyak siya, sumamba siya, at yun mismo ang hitsura ng pananampalataya sa totoong buhay. Hindi kumikislap, hindi palaging nagwagi sa mga pamantayan ng tao, ngunit nababanat, nakaangkla, nagtitiis. Sinasabi sa atin ng Biblia sa Hebreo 11:1 na kung walang pananampalataya, imposibleng mapalugod ang Diyos. Si Ana ay nalulugod sa kanya, hindi sa pamamagitan ng paggawa ng mahusay na mga pampublikong gawa, ngunit sa pamamagitan ng pamumuhay ng isang tahimik, banal na buhay na ganap na sumuko sa kanyang kalooban. Ang ganitong uri ng pananampalataya ay bihirang. Ito ay hilaw. At ito mismo ang kailangan ng mundong ito ngayon, ang mga taong nagtitiwala sa Diyos sa kadiliman, na sumunod kahit na nagkakahalaga ito, na naglalakad sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin. Ngunit narito ang bahagi na tumama sa pinakamalalim. Inaanyayahan tayo ng kwento ni Ana na suriin ang ating sarili. Nabubuhay ba tayo sa buhay na maaaring mag-echo sa mga henerasyon? Nagtatanim ba tayo ng mga buto ng pananampalataya na aanihin ang ating mga anak at apo? Handa ba tayong maglingkod sa Diyos kahit na wala ng ibang nakikita? Kahit na ang ating mga pangalan ay hindi kailanman kinikilala? Sapagkat itinuturo sa atin ni Ana na ang pagiging malalim ay hindi nangangahulugang hindi gaanong kahalagahan. Sa katunayan, ang kabaligtaran ay totoo sa kaharian ng Diyos. Patuloy na pinataas ni Hesukristo ang mapagpakumbaba, pinarangalan ng hindi nakikita, at ipinahayag na ang huli ay una. Ang buhay ni Ana ay sumasaklaw sa pagbabalik ng banal. And sa kanya, nalaman namin ang parehong paghihikayat at pagkumbinsi na manatiling tapat kahit gaano pa nakatago ang ating pagsunod. Ang pangwakas na pagmuni na ito ay hindi lamang tungkol sa Ana, tungkol ito sa amin. Ang kanyang kwento ay isang salamin para sa bawat mananampalataya na nadama na hindi nakikita sa kanilang paglalakbay kasama ang Diyos. Kung ikaw iyon, magpuso, hindi ka nakalimutan. Mahalaga ang iyong mga panalangin, ang iyong luha ay binibilang, ang iyong pagsunod kahit gaano katahimikan ay nagtatayo ng isang bagay na walang hanggan. Tulad ni Ana, baka hindi mo makita ang buong larawan ngayon. Ngunit kung ano ang iyong nabubuhay ngayon ay maaaring maging maayos ang pundasyon ng isang himala sa hinaharap. Iyon ang kapangyarihan ng paglalakad kasama ang Diyos. Hindi alam ang lahat, ngunit nagtitiwala sa isa na gumagawa. At sa pamamagitan ng pananampalataya, tulad ni Ana, ang iyong pamana ay maaaring maging isang tulay sa pagitan ng langit at lupa. Kaya't isinasara namin ang sagradong kwento ni Ana. Hayaan ang kanyang pamana na maging isang tawag sa pagkilos sa iyong sariling buhay. Pumili ng pananampalataya sa takot, piliin ang panalangin sa panik, pumili ng pagsunod sa palakpakan, at huwag kalimutan, dalubhasa ang Diyos sa pagtatrabaho sa pamamagitan ng mapagpakumbaba, nakatago, at banal. Si Ana ay maaaring pinatahimik ng kasaysayan ngunit alam ng langit ang kanyang pangalan, at ngayon ganun din ka. Ngunit ang paglalakbay ay hindi magtatapos dito. Mayroong higit pa upang alisan ng takip, higit pa upang malaman, at higit pa upang maging. At ang pagsasalita tungkol sa pag-alis ng mga nakatagong katotohanan. Paano kung sinabi ko sa iyo na ang kwento ni Ana ay isa lamang sa maraming makapangyarihang mga kwento na inilibing sa ilalim ng ibabaw ng Biblia? Ngayon na lumakad ka sa sagradong paglalakbay ni Ana, ang nakalimutan na lola ni Hesukristo, tatanungin mo ako,
Ilan ang anas na hindi natin napansin sa ating sariling buhay, kababaihan ng tahimik na pananampalataya, nakatagong sakripisyo, at hindi matitinag na tiwala sa Diyos. Maaari bang maging isa ka sa kanila? Maaari bang ang iyong mga dalangin, ang iyong sakit, at ang iyong tiyaga ay humuhubog ng isang bagay na mas malaki kaysa sa nakikita mo ngayon? Nais kong marinig mula sa iyo. Anong bahagi ng kwento ni Ana ang hinawakan ng iyong puso? I-drop ang iyong mga saloobin sa mga komento at lumikha ng isang puwang ng pagsalamin na puno ng pananampalataya ng magkasama. Mahalaga ang iyong karanasan at ang iyong tinig ay maaaring hikayatin ng ibang tao na naglalakad sa kanilang sariling panahon ng katahimikan at pagsuko. Kung inilipat ka ng video na ito, huwag kalimutan na mag-subscribe sa channel at i-on ang mga abiso. Sa ganoong paraan, hindi mo makaligtaan ang susunod na makapangyarihang mensahe ng Diyos para sa iyo. Ang mga kwentong ito ay hindi lamang kasaysayan, sila ay mga espiritual na tool para sa iyong paglaki, pagpapagaling at layunin. At pinag-uusapan kung ano ang susunod, suriin ang video na lumilitaw sa iyong screen ngayon. Dadalhin ka nito kahit na mas malalim sa mga misteryo ng Biblia at ang mga katotohanan na madalas na iniwan ng relihiyon. Marco ako at makikita kita doon.